3 araw nang hindi nakakahuli ng isda ang lalaking ito, biglang lumitaw ang mga bula sa puddle. Naramdaman ng lalaki na may mali kaya tumayo siya. Palaki ng palaki ang mga bula sa puddle. Tumalikod si John at tumakbo. Sa isang putok ay sumugod ang isang water dragon. Ibinuka nito ang malaking bibig at nilunok si John. Si John ay binuhusan siya ng malamig na tubig ng ilog. Sa malamig na panahon, agad na nagyelo ang damit ni John. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang ulo ay natuklasan niyang may malaking isda sa bar aisles. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni John. Ilang buwan na siyang hindi kumakain ng karne. Nagmamadaling umuwi si John. Nagsibak siya ng kahoy para gawing apoy at naglagay ng mga pinggan sa mesa. Ang isang mangkok ng masarap na sopas ng isda ay maaaring gawing hindi na malamig ang taglamig na ito. Ngunit sakto nung inihahanda ni John ang mga sangkap para sa nilagang isda. Tapos may boses ng babae. Natigilan si John saglit. Nang lumingon ako, natuklasan kong kinakausap ako ng malalaking isda sa barrel. Labis na natakot si John. Mabilis siyang humiga sa ilalim ng mesa at dahan-daang itinaas ang ulo. Matapos muling tanungin ng malaking isda si John, naniniwala si John na totoo ang kanyang nakita. Sinabi ng isda kay Juan na isa itong prinsesa ng isda sa ilog. Siya ay naiinip sa buhay sa ilalim ng tubig, at gustong pumunta sa pampang para maranasan ang mga paputok sa buong mundo. Nakita ko si John na nangingisda kaya lumipad ako sa kanyang balde. Hanggat ilalabas siya ni John, matutupad niya ang anumang hiling ni John. Tingnan mo ang nagsasalitang isda. Tinalikuran ni John ang ideya na kainin ito. Inilagay ito ni John sa tabi ng kama. Magpapahinga na sana ako nang biglang yumenig ang buong bahay. Unti-unting umangat ang bahay. Pataas ng pataas at diretsyong lumilipad sa himpapawid. Bago pa makapag-react si John, lumabas ang kanyang higan at kalan. Napahawak si John ng mahigpit sa kusina dahil sa takot na mahulog. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tuluyang tumigil ang kalan. Mabilis na tinanong ni John ang isda kung ito ang kanyang obra maestra. Sinabi ng isda kay John na gusto nitong dalhin siya sa mahiwagang bansa upang makita ito. Katatapos lang magsalita, makita lamang ang lupain na natatakpan ng niebe at yelo na nagsisimulang matuno. Nabuhay muli ang lahat ng bagay na nagsiwalat ng mundo ng kasaganaan at berdeng damo. Ilang sandali pa ay iyan na ang buong lupain. Dinala ni John ang balde sa pampang ngunit biglang nawala ang malaking isda. Habang nakatingin si John sa paligid, sa likod niya biglang may boses. Ang prinsesa ng isda ay naging isang magandang babae na nagngangalang Lisa. Magsuot ka lang ng balabal na natatakpan ng kaliskis ng isda at maaari kang lumusong sa ilog para maglakbay. Ibinigay ni Lisa ang mahalagang balabal kay John, at dalhin siya sa mahiwagang kaharian. Dalhin mo lang ang kayamanan na ito sa hari at maaari mong pakasalan ang prinsesa. Hindi na makapaghintay si John na magmadaling pumasok, ngunit bago makapagpaliwanag si Juan, siya ay dinakip ng hari. Mabilis na sinabi ni John ng malakas na gusto niyang pakasalan ang prinsesa. He came to offer a treasure but everyone looked at John disheveled. At kinuha lang ang kanyang mga salita bilang isang biro. Bago pa mailabas ni John ang kanyang balabal na kaliskis ng isda, siya ay pinalayas. Matapos makinig sa kwento ni John, nagpa siya si Lisa na kunin si John para maghanap ng ibang kayamanan. Siguradong mananalo sa puso ng prinsesa. Magdamag na nagmamaneho sina Lisa at John. Hindi nila alam kung hanggang saan na sila. Nang huminto si Lisa, bumaba siya at sinabi kay John na nasa unahan ang kayamanan. Ngunit labis siyang natakot nang makita niya ito, kaya't maaari lamang hikayatin ni Juan ang kayamanan na sumunod sa kanya. Pumunta si John sa isang kaparangan. Bumaba ng husto ang temperatura sa paligid. May mga kakaibang gamit doon na nagpanginag kay John. Tumingin siya sa paligid at may narinig siyang boses sa likuran niya. Tumingin si John sa likod at nakita ang isang magandang pusa na lumilitaw sa isang maliit na bahay. Nag-ipon ng lakas ng loob si John na humakbang pasulong, habang ang pusa ay mahilig tumingin pataas at pababa sa tao. Sinabi nito sa kanya, ang sinumang tao na pumasok ay magiging pagkain nito. Sinabihan siya nitong magbigay ng dahilan, kung hindi ay kakainin nito si Juan. Pagkatapos magsalita ay itinaas nito ang matatalim na kuko kay John. Nakita iyon ni John. Mabilis na inilabas ang likidong binigay sa akin ni Lisa. Naamoy ng pinakamamahal na pusa ang bango at agad na lumapit kay John. Inabot niya ang bote. Ang pinakamamahal na pusa ay hindi makapaghintay na inumin ito. Ito ay hinaluan ng likido mula sa 79 na malalaking isda. Sobrang sarap, sabi ng mga tao. Ang mga tao ay maaaring mabuhay magpakailanman kung sila ay humigop lamang. Nang makita iyon, mabilis na binawi ni John ang bote, para uminom ulit ng masarap na likido. Agad naging masunurin ang pusa at aktibong tumalon sa basket. Mabilis na bumalik si John sa kaharian kasama ang kanyang pinakamamahal na pusa. Nang makita ng hari na marunong tumugtog ng biolin ang kanyang pinakamamahal na pusa, nagustuhan niya ito at agad niyang gustong ipakasal ang prinsesa kay John.
Ngunit tumingin ang prinsesa kay John at gumawa ng panibagong kondisyon. Papakasalan niya si John basta't may masasarap na pagkain na makakain magpakailanman. Walang magawa si John kundi hanapin si Lisa para humingi ng tulong. Pagkarinig ni Lisa nito, dinala niya si John sa kagubatan at umakyat sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, tila may narinig si Lisa. Ang dalawang Diyos ng bundok na ito ay may mahalagang mantle. Ito ay puno ng masasarap na pagkain at imposibleng matapos ang lahat. Natagpuan sila ni Juan at diretsyong bumaba para hiramin ang kanilang mantle. Ang isa sa mga Diyos ng bundok ay nakapulot ng niyog at inihagis sa ulo ni John. Nawalan ng malay si John at bumagsak sa lupa nang lumabas si Lisa. Laking gulat ng 2 taong nakakita sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, darating sa kanilang teritoryo ang marangal na prinsesa ng isda. Gumawa si Lisa ng isang mangkok ng tubig at hiniling sa kanila na tingnan ito. Nagulat ang 2 tao nang makita nila ang kanilang sarili sa tubig. Hindi ko inaasahan na naging 2 mataba ako. 2 tao na dating Juan ang kinatatakutan ng espiritu ng bundok, ngayon naging 2 matabang lalaki. Nagpa siya ang 2 na ibigay ang tablecloth kay Lisa. Itigil ang pagkain ng masasarap na pagkain at bumalik sa hugis. Hinayla ni Lisa si John. Nagising si John at dinala ang mantle sa bayan. Naghahabulan ang mga taga-nayon para makakuha ng masasarap na pagkain. Biglang naging bayani si John sa mata ng mga taga-nayon. Ipapahayag na ng hari na ang prinsesa ay ikakasal na sa kanya. Ngunit ang prinsesa ay gumawa ng isa pang kahilingan. Dapat hayaan siyang makita ni John ang kanyang namatay na ina. Nang makilala niya ang kanyang ina, siya lamang ang pumayag sa kasal na ito. Ito ay isang imposibleng gawain. Malapit nang sumuko si John. Ngunit sinabi ni Lisa kay John na matutulungan niya siya. Dinala ni Lisa si John sa ilog at nakahanap sila ng bangka. Sinabi ni Lisa kay John na ang susunod na biyahe ay magiging mapanganib. Dahil pupunta sila sa Cloud Kingdom para hanapin ang ina ng prinsesa. 2 tao ang nakaupo sa isang maliit na bangka, dumiretso sa ilog, aksidenteng napunta sa isang makapal na ulap, bumaba ng husto ang temperatura, ang langit na walang araw dito ay nagiging mapanglo, mayroong ilang mga estatwa ng bato na may hawak na karit na matataas na nakatayo. Sa paligid nila ang tubig ng ilog ay naging puting usok, sinabihan ni Lisa si John na mag-ingat sa pagpunta nila sa impyerno. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Mabilis na nakarating ang 2 sa pantalan. Nakakita si John ng apoy na naghihintay sa isang lugar. Gusto niyang magpainit pero parang malamig ang apoy. Nang nagulat si John, isang marilag na boses ang umalingaw-ngaw. At lumitaw ang isang matandang lalaki sa tuktok ng bundok. Sino mang tao na makapasok sa impyerno ay mananatili rito magpakailanman. Ngunit biglang tinawag ni Lisa ang matanda. Laking gulat ng matanda nang makita siya. Hiniling ni Lisa na tulungan siyang ipatawag ang ina ng prinsesa. Ang hindi inaasahan ni John ay tila utos ang sinabi ni Lisa. Binawi ng matanda ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Parang isang maamong matandang pumayag na tulungan sila. Bumuga ng hininga ang anghel ng kamatayan sa harap niya. Isang nawawalang matandang babae ang ipinatawag. Matapos makita ni John ang ina ng prinsesa, mabilis niyang sinabi sa kanya kung bakit siya pumunta. Gusto niyang pumayag itong pakasalan siya ng prinsesa, ngunit tumanggi ito. Hindi akalain para sa isang normal na tao na gustong pakasalan ng isang prinsesa. Sa oras na ito, ang anghel ng kamatayan ay naglabas ng isang plato ng masasarap na cake. Ang pagkain lamang ng isang kagat ay makapagpapalusog sa katawan, ay isang bagay na matatagpuan lamang sa impyerno. Basta pumayag siya, kanya na lang itong masarap na plato ng pagkain. Sa pagtingin sa cake ng kaluluwa, ang matandang babae ay kailangang ikompromiso. Sabay na kumakain ng hari at prinsesa, tapos biglang sumulpot sa plato ang ina ng prinsesa. Sinabi niya sa hari na pumayag siyang pakasalan si John sa prinsesa. Nagtanong sa kanya na maghanda kaagad para sa kasal. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, mukhang hindi masaya ang prinsesa. Tumalikod at umalis. Hindi niya inaasahan na ginawa nga ni John ang imposibleng bagay na ito. Sina John at Lisa ay nasa bangka pabalik mula sa impyerno. Pinasasalamatan ni John si Lisa sa kanyang tulong habang nasa daan. Sinabi sa kanya iyon ni Lisa. Si John ay may mabait na puso at umaasa na panatilihin ito magpakailanman. Ngunit isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumangon sa kanyang puso. Pagkatapos ng isang gabi ay dumaong ang barko. Hindi na makapaghintay si John na tumakbo pabalik sa kaharian upang salubungin ang prinsesa. Pero paglingon niya, nakita niya si Lisa na nakasuot ng fish scale cloak. Oras na para magpaalam. Diretsyong tumalon si Lisa sa tubig at nawala. Pagkatapos magpaalam kay Lisa, masayang pinuntahan ni John ang prinsesa. Ngunit sa sandaling makita siya ng prinsesa, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya. Ayaw talaga siyang pakasalan ng prinsesa. Si John ay nakapiring at malapit ng mapatay. Sa sandaling ito, tumakbo si Lisa na nakasuot ng balabal na kaliskis ng isda.
Ibinigay niya ang balabal sa prinsesa. Ilabas mo lang si John at ang balabal na kaliskis ng isda ay magiging iyo. Maaari siyang lumangoy sa ilog at maging isang prinsesa doon. Gaya ng inaasahan matapos kong marinig si Lisa, hindi na hinintay ng prinsesa na isuot ang kanyang balabal. Ngunit biglang may kumislap na liwanag. Ang prinsesa ay natangay sa langit at naging isda na nahulog sa isang bar aisles. Malakas na sigaw ng prinsesa at gustong tumalikod ngunit sinabi iyon ni Lisa sa kanya. Binago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Biglang nagsimulang bumuhos ang tubig mula sa parallel port. Ang Diyos ng ilog ay lumabas mula sa tubig at hinawakan ng bar aisle sa kanyang mga bisig. Mula noon ay laging nasa tabi niya ang prinsesa. Natanggal ang mga tanikala sa mga kamay ni Lisa, na nangangahulugan na siya ay nagiging isang normal na batang babae. Tumakbo si John para tignan si Lisa kaya hindi na ito mapakali ng matagal. Ngayon ay naiintindihan na niya kung sino ang nasa puso niya. Lumapit siya at inilagay ang selyo sa labi ni Lisa. Nakaupo silang dalawa sa stove, maghanda upang bumalik sa tahanan ng sangkatauhan at mamuhay ng masaya magpakailanman.